sa ating lahat! Ikaw ba ay isang estudyante, business owner, o isang empleyado na naghahanap ng 3-in-1 na printer? 3-in-1 is yung nakakapag-print, scan, at photocopy. So ito ang printer na para sa'yo. So ito ang Epson EcoTank L3210 na model. Yan, so makikita nyo dito sa side ng box na yung features niya. Yung laki niya at yung mga print speed niya. Compatible din ito sa sumusunod na Windows. Yan. So pagbili namin ito ay may kalakip na siya na 4 na bottles ng colored ink. So ito yung black, yellow, magenta, at cyan. So up to 7,500 na documents ang pwedeng ma-print gamit ang 4 na bottles na ito. May 2 years warranty din siya. Sa tindahan na pagbibilhan ninyo, bibigyan nila kayo ng isang print test. Ayan, makikita nyo na klarong-klaro talaga. Yan. So inside the box po, ay meron siyang kalakip na manual. Yan. So in Chinese and in English po siya. May kasama rin po siyang installer na CD. Yan. Pero pwede nyo rin po siyang i-install through online. So tuturuan ko kayo mamaya. Ito na yung printer na Epson L3210. So ito po yung ating Epson na printer. EcoTank po siya kasi ink saver po. Ito yung power niya, power button niya. So ito naman po yung para sa photocopy at yung isa ay para sa printer. Ito po yung mirror niya sa itaas. Dito nyo ilalagay yung document na i-photocopy ninyo or i-scan. May measurement din po dito for A4, letter or long na sizes ng papers. Ito naman po yung tray niya. So kapag nagpe-print kayo, ito yung parang catcher niya. Dito po, dito nyo po ilalagay yung papers na gagamitin ninyo kapag kayo ay magpe-print ng document. So pwede nyo pong i-adjust ito, depende po sa laki ng paper na gagamitin ninyo. So, for example po, ito ay isang vellum paper, special paper, na size 5x7 or 5R. So, ilagay po natin dito. At itong dalawa po dito, i-adjust lang natin to the center. Para hindi po malikot yung paper ninyo. At nakasentro po yung focus or yung document na ipiprint ninyo. So ngayon naman, tuturuan ko kayo kung saan or kung paano i-install yung ating Epson na L3210 printer. Punta lang kayo sa Google, tapos i-search nyo yung model ng ating printer, which click nyo lang. Ito po. So dito sa operating system niya, select nyo lang po kung anong Windows or Mac yung gamit ninyo. So ito ay Windows 11. Tapos, download nyo lang siya. Yan. So, try natin na mag-print. So, let's open a document. For example po, is magpe-print kayo ng invitation. So, yung paper na nilagay natin kanina ay size 5x7 or 5R. So, may design na po tayo dito. Copy nyo lang. And then, open Publisher. So, dito po sa Publisher, may settings po dito sa sizes. So, ayan. Na-modify ko na po ito na 7x5. So, i-paste lang natin. Ayan. So, print po natin. Ayan. So, punta muna po kayo sa printer properties. So,
nakalagay dito sa paper type, kapag yung gamit nyo po ay glossy or premium na paper, click nyo lang po dito para yung quality po ng print nya is maganda. So, lagay natin dito ay Epson Photo Quality Inkjet or Epson Matte. Pwede yan. Okay. Tapos, select natin dito. Nasaan na yung size natin? Ito. 5x7. So, i-check nyo rin po kung sa part na ito ay colored po ba siya nalagay or itong grayscale. So, colored po siya. Dapat ang nakalagay is composite RGB. So, pagkatapos po ninyong iset, pwede nyo na pong i-click yung print. So, yan. Tapos na. Ito po yung result niya. Yung sample na i-print natin. So, kita nyo naman, no? Napaka-klaro. Walang smudges. At kuhang-kuha niya yung kulay sa original na document natin. So, ngayon naman, i-try natin na mag-scan. So, ito po yung document na ating iti-try. May makikita po kayong dalawa na buttons dito, which is yung isa is colored at yung isa ay hindi. So, ito yung nasa left po ninyo is ito po yung sa photocopy. Photocopy din po ito na for colored, ito ay for black. So, kung scan naman po yung function na gagamitin natin is i-press lang po natin itong dalawa ng sabay. Dito po pala, may indicator po, may arrow po kung saan nyo ilalagay yung document ninyo. Mainam po, natakpan natin yung ibang part niya. Okay, try po natin. Press po natin ng sabay. Press po. At it will show po dito sa monitor ninyo. Yan po na ang resulta ng document na scan po natin. So, ito po yung kalakip na mga ink bottles niya. So, may color black, merong yellow, magenta, at cyan. So, dito po, sa ating printer, kapag magre-refill po kayo, so, ayan, tingnan nyo lang po, may indicator po dito, BK, which is yung black, dito po, banda. And then, next is yung yellow. Ayan. Next is yung magenta. Ito. And lastly is yung cyan. So, ito po yung level ng ink niya. Makikita nyo po dyan. Open po natin. Ayan. Ayan. So, may guide po kayo kung saan yung ink niya. Ayan. So, to open, lift it lightly lang po. Yan. So, dapat nyo po itong butasan dyan. Tapos, yan nyo lang. Lagay nyo dyan. Same applies to the other colors po. Pag may medyo nakalat po siya dyan, so, linisan nyo lang po para hindi madaling masira yung printer nyo. Yan. And then, close nyo po yung case niya. So far po, maganda ang performance ng printer na ito. For almost 3 months, ayan po, yung ink niya mataas pa rin yung level. So, napaka-efficient at ink saver niya po talaga. No? So, kaya po kami bumili ng Epson kasi nasira na po yung brother na brand ng ink namin. So, it lasted po ng 13 years. No? So, kaso nga lang po, yung brother is mahal po siya. Pero yung quality is
superb. Maganda talaga ang quality ng Brother na printer. So, kung yung budget nyo naman ay sakto lang at naghahanap kayo ng 3-in-1 na printer, so I recommend po itong Epson na L3210. So, it costs around 8,000 po kasi naka-sale po ito. 8 to 9K po siya. Pero hindi naman po kayo magsisisi kasi napakaganda po ng performance ng printer na ito. So, that's it for today. Thank you po for watching. Have a beautiful day.